Okay, isang papagpalang araw mga kateknisyan, mga kadeway, mga kamaster. Meron po tayo ditong repair na rep. Halos mini rep na lang na rin yun ito kasi maliit lang siya. So ang brand po nito ay Haier. Yan. So sabi ng may-ari ay hindi na daw ito lumalamig. So ito po ang kanyang loob. Yan. So ito ang kanyang evaporator. So kung tingnan natin, malinis naman ang kanyang evaporator, wala namang mga suspect ng butas. So ito, dito tayo sa likuran. So bali ito ang kanyang model. Ayan. Tapos rated yung current niya ay 0.55 ampere. Okay, so testing natin. Maglagay muna tayo ng ng clamp meter. Okay, ito. So tinanggal natin yung takip para makakabit tayo ng isang linya dito. So testing natin. Saksak natin. Yun. 3.2 ampere. So ayaw gumana ng compressor, high ampere siya. So bali ito ang papalitan natin. So hanap tayo ng pampalit muna nito. Okay, ito bali ito yung nahanap natin na pampalit. So kung tingnan natin, ito nasa 25. Ito medyo malaki-laki konti, ito sa 43. Yan. So yan lang ang available natin. At isa pa kasi maliit lang itong rep na to. Kung bibili pa ng brand new, malapit ng ang presyo, magagastos lahat kasama na yung mga preyon o lahat ng mga papalitan ay halos aabot na rin, malapit na lang din sa brand new, lalo na kung may shipping pa sa Shopee or Lazada. So ito na lang, bali second hand ito, pero ang importante dito ay hindi pa siya nagasuka ng langis at gumagana siya. So testing muna natin itong ipampalit natin kung gagana siya. Yan. Ito, kinabitan natin ng ng amperahe. Saksak natin. Ayan, so gumana. So hindi naman sumusuka ng langis. So 0.5. So magaan yung maganda yung takbo ng compressor. Okay, so yan ang pampalit natin dyan. So okay, sige, samahan nyo po ako. So itong itong compressor na to, bali pangalawang punta na natin to dito, kasi nung unang punta ko sa bahay ng may-ari ay hindi na talaga ito gumagana, high ampere. So sinubukan namin na tanggalin itong sa niya, sa charging line. So may lumabas pa na preyon. So ibig sabihin ang system niya ay wala pang butas, kasi nasa 1 month na daw itong hindi nagamit. Tapos nung gagamitin na nila, hindi na gumana. So bali puputulin natin to dito, tubo sa kanya, sa pressure papuntang condenser. Ito naman ang papuntang evaporator. So tanggalin natin itong compressor na to. Ito na pangputol na natin. So gumamit lang tayo ng cutter tube. Ito tatanggalin din natin ang connection nito. Ayan. Tapos tanggalin natin itong compressor. Itong pampalit natin, so bago natin ilagay dito, bali lagyan na kaagad natin ng
access valve para ito na lang ang maging problema natin pagdating doon. Dito natin banda putulin para pag nagdugtong tayo ay mahaba pa siya. So mahaba ang allowance niya dito. Kasi pag mag-andar yung compressor, pag uminit, so pag umabot dito yung yung init, ito yung natutunaw. Kaya dapat mas mahaba yung access valve natin. Okay. Okay, ito bali ginawan muna natin ng ng hub para ginamitan natin ito para pagpasok dito ay saktong sakto. Yan. So hinangin na natin yan. Ito nadugtong na natin. So tingnan natin sa salamin kung maganda ang pagkadugtong. Kasi sayang lang to kung magkaroon ng leak. Sisingaw pa rin ng sisingaw ang preyon. So ito nilagyan ko lang to dito kasi nagkaroon ng nagpilo ito nagtupi. So okay na. Yung andito naman bale sa suction niya malayo siya. So dito kasi yon siya nakaharap. Kaya kailangan natin magdugtong ng tubo papunta dito. So, ito pwede natin gamitan ito. Okay. So lagyan muna natin ng tubo. Okay ito. So na-plaster na natin. Maging sa kabila nalagyan na natin ng ng tubo abang para diretsuhan na doon. Dito. So ito palitan din natin itong filter na to. Ito nakabit na natin. Bali una natin hininang itong sa condenser niya. Tapos ito ang sunod nating palitan. Pahuli na natin dugtong ito. Kasi dito minsan nagkakaroon ng bara sa filter. So palitan natin yan. Ito na palitan na natin ng filter. So ito yung pinahuli nating ipapahuli nating hinangin. So tinesting ko pinaandar yung compressor para malaman kung tagos dito yung hangin, yung pressure. So tagos naman siya. So ibig sabihin yung mga hinang natin ay walang bara. So ito na ang sunod nating hinangin. Tapos na tayo, mag vacuum na. So sa nakikita ko naman sa mga na hinang natin ay puro naman pure copper. Kasi yung dati dito meron kaagad siyang nakakopling na na copper, kaya mas madaling maghinang. So nahirapan lang naman ako maghinang kapag copper to bakal iron. So mahirap magdugtong. So ito puro puro siya copper yung dinugtungan natin. So ito na yung sunod natin. Ito na dugtong na natin. So kabit na natin itong pinakapiton niya. Tapos diretso vacuum na tayo. May tiwala naman tayo sa hinang natin kasi nga puro naman copper yung dinugtungan natin. So tiwala na tayo dyan na wala ng singaw, walang butas, maliban na lang kung meron doon sa condenser sa loob or sa evaporator. So mas malalaman natin yan. Ito nakakonect ng ating gauge. So magba-vacuum na tayo. Ito lang yung gamit natin pang vacuum.
compressor din ito ng ano, ng freezer. Okay, saksak natin. Yan. So magni-negative yan kasi ga-vacuum tayo. So vacuum natin mga 30 minutes. Okay na yan. Tapos pwede naman tayo mag ano, leak test na pagkatapos natin mag-vacuum, isara na natin ang gauge. Tapos kung bumabalik sa zero ang ano, or gumagalaw ang gauge natin, ang pointer niya, malamang may butas yan. Pero kung hindi naman gagalaw, hindi naman aalis, ibig sabihin steady lang ang ano, ang hangin sa loob, or ang walang pumapasok na hangin sa loob. Okay, so vacuum lang muna tayo mga 30 minutes. Okay, ito, so pwede na ito, pwede na natin isara. Tanggalin natin dito. Tanggalin ko muna. So ito hindi naman umaalis yung ano natin, gauge. So wala naman siyang butas. Magkakarga na tayo ng Freon. Bali R600 ang ilalagay natin. Ang sa kanyang ano, compressor ay 134A. Pero pwede naman to. So ito na yung kinakabit ko, karamihan na. Bago tayo magkarga, pasingaw muna tayo dito. Tapos dito pala. Buksan na natin dito. Tapos part tayo dito. Yan. Mag initial charge muna tayo. Yan. Tapos saksak natin. So nakatayo lang lagi ang ating ano, ating refrigerant or Freon. Tapos dandahan ng dagdag pag nag ano. So maandar na yung compressor natin. Yan. So dandahan lang na mag ano, magkarga. Hindi na tayo naglagay ng para sa amperahe natin, clamp meter, kasi nga malamang magpapalit na ng ano, bababa na ang ano nito, ang kanyang amperahe, dahil R600 ang nilagay natin. So mataas naman ang ano, ang dating number, ang mataas naman ang pinalit natin na number ng compressor. So mababa kasi yung dati. So dito lang, bale mag-monitor lang tayo dito. Pag magkaroon lang ito ng ano, dito banda sa pinakapuno, yung bago lumabas yung tubo na to, yung sa suction, pag maramdaman na natin na medyo nagpapawis na siya, yan, pwede na yan.
So dito ako naga-monitor kasi nga kung dito tayo mag-monitor sa gauge, so na-overcharge pa rin. Kaya mas the best na dito talaga mag-abang kapag nagmo-moist na ito, or di kaya ay pag kinapa ay pag hinawakan ay ramdam mo na yung lamig, ibig sabihin hanggang doon na yung malapit na dyan yung pagyelo ng tubo ng evaporator. Ayan. So sige, dagdag lang muna ako ng dagdag ng dito ng Freon. Ayan, kung mapapansin po natin, so nagyelo na yung kanyang evaporator. So hanggang dito pa lang siya. So mamaya mapupuno na yan. Takpan lang muna natin. Okay, so bigla pong nag-run out dito. Check natin kung hanggang saan na yung niya, ice. Kalahati pa lang. Dito dumikit na kasi dito. Naglagay na kasi tayo dito ng ng ice, ng tubig pala. So kalahati na yung niya. Okay, so hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat. Monitoring na lang man ito sa sa Freon kung kulang pa or sobra. So ito na lang man ang kulang dito. So pwede ko naman ipa-monitor ito sa may-ari. Natansya ko na rin man yung yung karga niya kanina ay halos katamtaman na lang. So okay lang na magkulang siya kaysa magsobra. Kasi kung magkulang siya, madali lang magdagdag. So kung pag magsobra kasi, pag umabot dito yung yelo, hanggang sa maabot niya yung compressor ng yelo, yung mag-ice yung tubo. So pwedeng masira ang compressor natin. So okay lang kung kulang. Madali lang tayo magdagdag niyan. Okay, sige. Hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.